Kumusta mga bro? Andito pala tayo ngayon sa Desk Marketing or Yamaha One. Dito lang yan sa Lilia Avenue, Cogon Rotonda or Moc City. Sa mga gustong mag-inquire or tumingin sa mga units nila, pwede kayong pumunta rito. I-search nyo lang sa Google Maps. Nasa tapat lang to ng parking area ng Robinson's Place or Moc. Kung gusto nyo naman na mag-text or tumawag lang, nasa screen yung phone number nila or yung contact number nila. Meron din silang Facebook page kung gusto nyo mag-chat lang. Wala muna tayong intro mga bro kasi na-delete ko yung ibang shots ng motor. Kaya yun, diretso na lang muna tayo sa walk around natin. Ang nasa harap pala natin ngayon ay ang Sniper 155 ABS version. I think lumabas tong 2024 model 2 months ago. Pero ngayon lang tayo nagka-stock dito sa Moc City. Ito yung harapan ni Sniper 155 ABS. Matte black yung kulay niya. Wala naman masyadong nabago dito. Maliban sa air vent niya. Iba na yung design nito. Ito yung sa non-ABS na Sniper. Ito yung design niya. So binago nila doon sa ABS version. Yung headlight niya, ganun pa rin naman yung itsura. Pero dito sa may visor, isa to sa mga nabago. Meron na siyang parang vent din dito. Sa non-ABS kasi, plain lang. So, ganito lang siya. Balik ulit tayo dito. Ito pala yung DRL ni Sniper. At andito sa baba yung high beam niya. Tapos meron siyang decal dito na may nakalagay na Sniper. Andito naman sa baba yung signal lights niya. Hindi nga lang to LED. Bulb type pa to pareho. Then yung busina naman niya nakakabit dito sa T-post. Ito yung front fender ni Sniper ABS. Pasensya na kung medyo madumi. Kakarating lang kasi ng unit na to. Meron siyang sticker dito na Yamaha. At andito sa gilid yung ABS na sticker. Same nang sa Aerox ABS tsaka NMAX. Naka-telescopic fork. At andito sa likod yung kanyang radiator. Medyo open siya. Kaya prontong matamaan ng mga bato. Kaya yung iba, naglalagay sila ng radiator guard or cover. Sa mags niya, wala namang nabago sa design. IRC yung brand ng gulong. Tapos tubeless pa rin. Ang size naman ng gulong ay 90 by 80 R17. Tapos meron na rin nakalagay na decals yung mags niya. Ito yung itsura sa kabilang side. Ito yung disc niya. Tapos meron ulit nakalagay na ABS. Naka dual pot piston caliper pala itong R version. At itong wire naman na to, ito yung papunta sa ABS sensor. So ito yung sensor niya. Sa gilid, ganun pa rin yung design niya. Meron siyang gel type na emblem dito ng Yamaha. At meron siyang decals dito sa baba na glossy black. Ito yung cambio ni Sniper 155 ABS. 6-speed. At ito naman yung kanyang foot peg. Sa bandang likod naman, ito yung footrest para sa angkas niya. Then ito yung swing arm. Meron na rin siyang kasamang chain guard. At yung sprocket niya. Sa suspension pala, dito sa likod, naka-monoshock pa rin si Sniper 155 ABS. And then meron siyang maliit na mudguard dito. At connected yan sa chain guard niya. So ayan yung side view ni Sniper 155 ABS. Hindi ko alam kung meron pa tong ibang color options. Pero yung dumating sa branch na to, matte black yung kulay. At ito naman yung view kapag andito ka sa bandang likod. Dito sa baba, ito yung brake pedal niya. Tapos yung foot peg niya. At foldable pala to. Sa tambucho naman, isa to sa mga gusto ko kahit doon pa sa Sniper 150 na version 1 na gagandahan ako sa design ng tambucho niya. At hindi siya masyadong malaki, hindi rin siya ganun kaliit. Nasa taas naman ito ang footrest para sa angkas. Ito naman yung brake fluid reservoir para sa brakes niya sa likod. Sa disc brake niya dito sa likod, naka single pot lang siya unlike sa harap na naka dual pot at naka Nissin caliper siya.
Yung gulong, same brand pa rin ang nasa harap, IRC. Tapos meron na ring decals yung mags niya dito. Ang nakalagay ay 155R. Ang size ng gulong ay 120 by 70 R17. At naka-tubeless na rin. Ayan, ito yung itsura niya mula sa side na to mga bro. Okay, dito naman tayo sa upuan. Yung design nito, iba na kesa dun sa standard na sniper. Mas marami na tong stitching. Tsaka tatlong material ata yung may kita mo sa upuan na to or sa seat cover nito. Pero yung foam niya, yung laki, tsaka yung shape, same pa rin naman sa standard na sniper. So yung seat cover lang talaga yung naiba sa kanya. Sa ilalim ng upuan, eto siya. Ito yung lalagyan ng battery. Tapos ito yung gas tank na may 5.4 liters na capacity. At dito naman meron siyang dalawang helmet hook. Sa part na to may lalagyanan siya ng basic tools. At meron siyang maliit na compartment dito sa baba na pwede mong paglagyan ng mga papel or ng manual mo. Yan yung knob ni Sniper 155 ABS. Keyless na siya. So yan lang yung control mo para malak mo yung motor, para mabuksan mo yung upuan at para mapaandar mo. Pero para maikot mo yan, kailangan malapit tong remote niya. So kapag wala to, hindi mo ma-operate yung motor. Sa ngayon, hindi pa siya activated kaya hindi pa natin magagamit to. Meron na rin siyang built-in na charging port. 12 volt socket to. Kailangan mo lang bilhan ng adapter para makapag-charge ka ng cellphone mo dito. Gusto ko rin tong part na to kasi flat lang siya. So pwede mo lagyan ng gamit. Yung iba nag-install sila ng step grill para meron silang pwedeng pagtalian ng mga dala nila kapag nasa biyahe sila. Sa manibela naman tayo. Ito yung hand grip niya. Tapos bar end. Then ito yung clutch lever. Ito naman yung switch para sa high and low. Meron na rin siyang built-in na passing switch. Sa baba, ito yung sa signal lights. At yung busina. Then sa tabi yung slot para sa side mirror. Ito naman yung slot sa kabila. Tapos yung brake fluid reservoir niya para sa front brakes. Dito yung hand grip. Bar end. Tapos yung lever para sa front brakes. Meron din siyang kill switch. At may built-in hazard na rin. Ito yung switch niya. At sa baba niyan yung starter. Lastly, ito yung panel gauge niya. At meron siyang isang button dito sa gitna. Sa taas naman, meron siyang mga indicators. Itong una, ito yung indicator kapag nag-signal ka pakaliwa. Tapos yung neutral, yung check engine, yung high beam indicator, ABS indicator, tapos indicator kapag nag-overheat ka, then yung key indicator niya, at yung indicator kapag nag-signal light ka sa kanan. Okay, sa presyo na tayo. Kapag nag-installment ka kay Sniper 155R ABS, ang presyo niya ay 146,500. Kapag nag-cash ka naman, 144,500. Ang down payment para sa installment ay 14,000. Sa 12 months or 1 year, ang babayaran niyo buwan-buwan ay 13,560. Sa 24 months or 2 years, 8,040. Sa 36 months or 3 years, ang babayaran nyo ay 6,199. Kapag nagbayad kayo on or before sa due date nyo, meron tong rebate na 200 pesos. Sa requirements, para sa mga applicants, magdadala lang kayo ng dalawang 2x2 ID picture, 3 photocopy ng driver's license nyo, tagi-isang photocopy ng 2 valid IDs, at LTO client ID or client number.
Para naman sa co-maker nyo, 2 photocopy ng isang valid ID. At yun mga bro, dito nagtatapos ang ating walk-around review sa 2024 Yamaha Sniper ABS. Sa mga tumapos ng video na to, maraming salamat sa inyo. At nga pala, nasa 1,800 plus na yung subscribers natin ngayon. Kapag nag 1,900 na tayo, sasabihin ko na sa inyo yung mechanics para sa giveaway natin pag nag 2K subscribers tayo. So yun lang mga bro, hanggang dito na lang muna at sa susunod ulit.